Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Gising na po. Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay alas 5 na po ng umaga. Kamusta po ba kayo ngayon? Lunes na naman po at magkakasama pa rin po tayo. Kamusta po ba ang inyong weekend? Na-enjoy nyo naman po ba? Paano nga ba natin magagawang productive ang bakasyon ng ating mga anak? Lalong-lalo na po para sa ating mga magulang. Well, para po sa mga parents, pwedeng po silang i-enroll dito sa mga swimming lessons o kaya po sa mga workshops at iba pang mga fun activities para naman po ngayong bakasyon ay hindi lang po sila nag-e-enjoy kundi marami po silang nagiging kaibigan at marami pa po silang natututunan. At kung maaga naman po magising ang inyong mga anak, pwede po silang isabay sa panonood ng aming programa. Kaya naman live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Mapapanood nyo na kami via live streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Monday morning, April 7, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. At sa punting ito mga kababayan, patuloy po tayo nagbabantay sa lagay ng bagyo na inaasahan po nating makakaapekto dito po yan sa ating bansa sa mga susunod pang mga oras o sa mga susunod pang mga araw. Kaya para po malaman po natin yung update tungkol dito, makakasama po natin si Mr. Jory Lois na weather forecaster na Pag-asa. Good morning, Mr. Lois. Magandang umaga, Amor. Magandang umaga, Pilipinas. Mr. Lois, patuloy po tayo nagbabantay dito nga po sa bagyo. So ngayon po sa mga oras sa ito, ano na po ba yung mga pagbabago na nangyari dito sa lagay ng bagyong yan? At nakapasok na po ba ito ng tuluyan dito sa ating Philippine Area of Responsibility? At ano na po ba ang lokasyon nito? At syempre, meron na po ba tayong inilabas o itinaas na storm warning signals? Yes, Amor. Kagabi, alas 6 ng gabi ay pumasok na nga ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Doming. At sa kaninang alas 4 ng umaga, namataan po siya na nasa 880 kilometers silangan ng Davao City. Patuloy niya tatahakin itong west-northwest direction sa bilis na 15 kilometro bawat oras. At ang kanyang lakas, yung kanyang intensity ay ganun pa rin, 65 to 80 kilometers per hour. So, ang nakikita natin dito, no, nagkaroon ng konting pagbabago nga, magkakaroon ng konting pagbabago nga dahil inaasahan natin na medyo babagal itong bagyo na to. So, dahil po ron, inaasahan natin na maaring maglandfall siya based doon sa present analysis natin na maaring sa Webes ng madaling araw. Pero siyempre, maaari pa rin naman bumilis ito at maaari na namang ma-adjust kung anong araw ito maglalandfall dito sa may Surigao del Sur. So sa ngayon, yung pa rin yung nakikita nating lokasyon na maaring paglandfallan o pasukan itong si Bagyong Doming doon po sa may Surigao del Sur. Amor. Okay, so mga kababayan, ngayon nga po linawin lamang natin, tuloy na po nakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyo na binabantayan po natin. So mula po sa Tropical Storm Pepa, ngayon po tinatawag na po natin ito na Bagyong Doming dahil nga po ito ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy po nating babantayan kung paano nga ba magiging galaw nito sa mga susunod mga oras dahil nga po posible po na ito ay maglandfall pa sa ilang bahagi po ng ating bansa. At ito naman po, Mr. Lois, napansin ko po na ito pong galaw po nitong bagyong ito ay pa west-northwest. So ano po ba ang dahilan ng direksyon nito? Dahil po ngayon po na wala na pong umiiral na northeast monsoon o yung hanging amihan dito sa ating bansa na nitong mga nakalipas pong buwan ay alam naman po natin na malaki po yung naging impact sa direksyon ng mga bagyo na umiiral po dito sa ating bansa. Ngayon naman po dito po sa kaso niya Bagyong Doming, ano po ba ang dahilan? Bakit po ganito pa rin yung pagkilos ito? Ito po ba ay normal lamang kapag ganito nga buwan ng Abril? Okay, sa panahon ng Abril, alam natin, mostly yung mga bagyo ay nagre-recurve, no? Pero not this time. Kasi kung titingnan natin yung tinatawag natin 500 MB pressure level, kasi yan yung nagdidikta ng kumbaga, direksyon at bilis ng bagyo. So, diyan namin tinitingnan, diyan namin ina-assess kung saan ba talaga patungo itong bagyo. At nakita natin, meron pong high pressure area dito po sa more than 5,000 kilometers from surface. Nakita natin merong high pressure area.
At ito po yung nagdidikta kung bakit mababa ang entrada nitong si Bagyong Doming. So naintindihan na po natin ang dahilan kung bakit nga ba ganito ang galaw o direksyon nitong Bagyong Doming na nandito nga po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At ang nakikita po nilang dahilan dito ay yung presence naman ng high pressure area na malaki po ang epekto sa pagkilos ng bagyo. At ito naman po, Mr. Lloyd, sulat nga po na nabanggit ko kanina, wala na nga pong surge ng northeast monsoon dito po yan sa Philippine Area of Responsibility. Pero dahil nga po meron po tayong sama ng panahon sa loob ng PAR, ay meron po ba itong epekto na sa lagay ng ating mga karagatan sa ating bansa? Yes, unang-una pinagbabawal po na maglayag dito po sa may silangang karagatan ng Mindanao dahil nahandyan po yung ating bagyong si Doming. At isa pa, malakas din po yung mga paghangin na mararanasan dito po sa silangang karagatan ng Eastern Visayas and probably pwede rin natin sabihin yung Bicol region. So, dyan sa mga lugar na yan talagang mararanasan natin yung mga matataas sa pag-alon at malakas sa paghangin dulot po nitong bagyong si Doming. Kaya po hanggat maaari sa ating mga kababayan mangingisda, huwag na po kayong lumayag dun sa mga lugar na yon sa araw na to at susunod pang araw. Ayan, ulitin ko lamang po, paalala po natin sa ating mga kababayang meron pong maliit na sakyang pandagat, lalong-lalo na yung ating mga kababayang mangingisda. Yan po ay mula po sa Bicol region down to Eastern Visayas. Hanggang dyan po sa may silangang bahagi ng Mindanao ay malaki po ang inaasahan po natin posibilidad ng pagkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Kaya po hindi pa rin po kayo pinahihintulutan na pumalaot para po yan sa araw na ito. At syempre magbantay po tayo sa mga abiso na ilalabas ng Pag-asa. Yan naman po ay para rin sa ating kaligtasan. At Mr. Lois, dahil nga po sa patuloy nating pagbabantay sa isang sama ng panahon ngayon dito sa ating PAR, ano na po bang inaasahan nating lagay ng panahon para sa mga susunod na oras? Mararamdaman na po ba natin itong direktang epekto ng Bagyong Doming? Okay, unang-una, itong Cagayan Valley, mararanasan pa rin yung maulap na kalangitan dyan. Dulot po nung tinatawag natin tail end of a cold front. Kung mapapansin po natin, ang Tugigaraw ang nagre-register ng pinakamataas na temperature sa buong Pilipinas. Pero ngayon, mababa po yung kanyang nakukuhang maximum temperature dahil nga almost laging nagkakaroon ng mga konting pag-ulan at kaulapan do sa areas na yon. Ngayon, dito po sa epekto nitong si Bagyong Doming, inaasahan natin itong Mindanao, kasama na dyan yung Eastern Visayas, magiging maulap po sa araw na to. Kaya po sinasabi natin sa ating mga kababayan na kung kayo lalabas na ng bahay, asahan nyo na po na magkakaroon ng mga pag-ulan dyan. So magdala na lang po tayo ng mga pananggalang sa ulan. Ayan, para po sa ating mga kababayan o residente nga po ng silangang Kabisayaan o yung pong sa Samar and Leyte provinces at ganoon din po sa bahagi po ng Mindanao, kayo po ay maaaring makaranas na ng epekto nitong Bagyong Doming na nandito nga po patuloy po lumalapit pa sa ating landmass. Kaya makakaranas po kayo ng maulap na kalangitan at syempre asahan rin po natin yung medyo maulang panahon. At ito naman po bukod po dito sa pagbabantay natin kay Bagyong Doming, bagamat meron pong sama ng panahon sa ating PAR, nakikita naman po natin na ito po ay bahagya pa pong malayo dito sa ating kalupaan o sa ating landmass ngayon. So ano po ba ang nagiging development na sa lagay ng ating temperatura, lalong-lalo na po kahapon? Gaano po ba kainit yung ating panahong naranasan at saan-saan po ba natin naitala itong highest temperatures sa araw po yan ng linggo o yan po ay April 6, 2014? Okay, kahapon nakapagtala tayo ng ilang synoptic station na nag-register na matataas na temperature like itong Dagupan 36.5, so medyo kainitan yan. Subic 36.2 at itong Jensen na nasa 36 degrees. So yun nga, katulad nga na sinabi ko, dapat naandyan yung Tugigaraw. Pero since sunod-sunod na araw, maulap sila at nagkakaroon ng mga konting pagulan, so ang nag-register lamang na maximum temperature sa Tugigaraw ngayon ay 31. Pero pag nawala na po yung influensya ng itong tail end of a cold front, asahan po natin makakaranas naman ng pagtaas ng temperature dyan po sa lugar ng Tugigaraw City. Okay, so dahil po dito nga sa epekto naman ng tail end of a cold front para po sa ating mga kababayan dyan sa Cagayan Valley, particularly po sa may Tugigaraw, kayo po ay nakakaranas ng bahagyang pagbaba ng inyong mga temperatura. At asahan naman po natin na kapag nga po nawala na yung effect nito tail end of a cold front na ito, maaari po na makaranas po kayo ulit nito pinakamainit na panahon sa mga susunod pa mga araw. Ayan po at natunghan nga po natin si Mr. Jory Lois. Maraming salamat po sa bilahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Ngayon dumako na po tayo sa ating sunrise at sa sunset.
Sisikat po ang ating araw mamayang 5:48 ng umaga at tulubog naman po yan sa ganap na 6:09 ng hapon. At para na po sa ating moonrise, yan po ay 11:39 a.m. Ang moonset naman po natin ay 11:54 p.m. Para naman po sa ating illumination, meron po tayong 47%. At para po sa ating phase of the moon, ngayong pong araw na ito, April 7, ay magkakaroon po tayo ng first quarter moon. So ibig sabihin po nito, half illuminated ang ating buwan. At sa ganitong phase of the moon, inaasahan po na mas mababa kaysa sa normal level ang ating high tide at ang low tide. Pero alam nyo ba mga kababayan, hindi lang po yan ang ating inaabangan dahil po ang buwan natin ay nasa apogee naman pagsapit po ng April 8, 2014 o yan po ay bukas. Kapag apogee naman, ibig sabihin po nito ang buwan ay nasa pinakamalayong distance mula po yan dito sa ating mundo. At dahil nga po mas malayo po yan sa ating Earth, mas maliit po yung appearance ng moon sa ating kalangitan. At para na po sa ating tidal predictions, ito po ay courtesy of Namria. High tide po natin 2:45 ng hapon, yan po ay 0.86 meters. At ang low tide po natin ay 10:46 p.m., yan po ay negative 0.01 meters. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.